Yung mga idol, kumusta? NO37 TV vlog nga pala. Ang pelikulang Zelda 14. Pag-usapan natin yan mga idol. So ito nga po ay isang mainit na pelikula noong dekada 90. At pinagbibidahan ni Miss Ines Veneracion. Ang kwento ay tungkol sa mga babaeng preso na pinapalabas na tumatakas ngunit ang totoo ay ginagahasa ito. Katulad na lang dito kay Paula na isang bilanggo at matapos gahasain ng misteryusong lalaki ay pinatay pa ito. Matapos ang insidente ay nagkaroon ng malawakang imbestigasyon ang warden sa bantay ng mga kulungan sa Zelda 14, ngunit wala siyang matukoy na maaring nagpalabas at gumahasa kay Paula. Ang pulis na si Erwin ay naatasan ng kanyang hepe na makipag-coordinate sa warden para mag-embestiga. Sa lalong madaling panahon ay nakipagpulong si Erwin sa warden at inalam ang punot dulo ng mga pangyayari. Maayos naman ang warden at nangako ito na makikipagtulungan para sa ikalulutis ng kaso ni Paula. Samantala ang dalagang si Pamela ay may manliligaw na mayamang binata na si Miguel. Ngunit ayaw ni Pamela kay Miguel dahil kilalang babaero ito sa lugar nila at alam niyang paglalaroan lang siya nito. Ngunit ang lalaki na ito ay may paninindigan sa sarili na pag ginasto niya ang isang babae ay makukuha niya ito. Kaya isang araw ay inabangan si Pamela ni Miguel at pinagtangka ang gahasain. Walang nagawa si Pamela dahil may hawak na baril si Miguel. Ngunit nang makakuha ng tiyempo ay nakuha ni Pamela ang baril at itinutok kay Miguel. Sa sobrang galit ni Pamela ay nabaril niya si Miguel at napatay niya ito. Ito ang naging dahilan para makulong si Pamela sa kasong self-defense. Hinatid siya ng pulis sa Zelda 14 kung saan nandoon din sa Zelda si Erwin at nag-iimbestiga sa mayorang si Delia. Halatang nagandahan si Erwin kay Pamela ngunit hindi na rin ito nagtagal at umalis na. Habang si Delia at ilang mga inmate ay pinagpaplanohan na agad ng masama si Pamela. Sa loob ay naging kaibigan ni Pamela ang kapwa bilanggo na si Marie. Kwento ni Marie na si Delia ang dapat niyang katakutin maliban sa mga bulang bilanggo dahil lahat daw ng magandang preso ay dumadaan sa kanyang mga kamay. Sa mga oras na yun ay gumagawa ng butas sila Delia kasama ang mga alagad niya. Nang may mapansing bantay ay itinigil nila ang kanilang ginagawa. Sa kasunod na gabi ay pinatawag ng warden si Marie, natatakot man ay napilitan siyang sumama. At pagbalik niya ay umiiyak na ito at parang takot na takot, tinanong siya ni Pamela kung ano ang ginawa nila sa kanya ngunit hindi sumasagot si Marie at patuloy lang ito sa pag-iyak. Napasigaw sa galit si Pamela sa nangyari sa kaibigan niya. Ngunit walang pakialam ang ibang mga preso sa nangyayari, lalo na si Delia na siyang tunay na nakakaalam sa kalakaran ng bilangguan. Samantala si Marie ay tila nawala na sa sarili dahil sa nangyari sa kanya. Tinusubukan siyang kausapin ni Erwin para tanungin kung ano ang tunay na nangyari sa kanya ngunit umiiyak lang si Marie. Nagpa siya si Erwin na umalis na lang pero pinukpok siya ng baril sa batok dahilan para mawalan siya ng malay. At si Marie ay walang kalaban-laban na sinaksak sa loob mismo ng kanyang selda. Pagkatapos nun ay pinahawak kay Erwin ang kutsilyo na ginamit kay Marie. Sa makatuwid ay na-set up si Erwin. Paggising ni Erwin ay nakita niyang may hawak na siyang kutsilyo at patay na din si Marie. Dumating ang warden at naabutan siyang hawak pa ang kutsilyo. Dahil doon ay si Erwin na tuloy ang iniimbestigahan. Ngunit nagpaliwanag si Erwin sa warden at hindi naman siya kinulong habang iniimbestigahan siya. Sa kasunod na araw ay may bago na namang bilanggong pumasok sa Zelda 14 at siya ay si Helda. Naging kaibigan siya ni Pamela sa loob, habang nag-aalmusal ang dalawa ay pinagtripan si Pamela ng isang preso at nagkagulo sila, dahil doon ay nagkarambola na at lumaki na ang gulo sa pagitan ni Pamela at ng mga ibang preso. Umawat ang mayor na si Delia at sila ang tinuro na nagpasimuno ng gulo, kaya pinabartulina silang dalawa ng warded. Sa loob ng Bartolina ay lalong naging malapit sila sa isa't isa, at humantong pa iyon sa mas malalim na ugnayan ng babae sa babae. Wow! Pagkalipas ng ilang araw ay pinalabas din sila sa Bartolina at dahil ilang araw silang walang kain ay sabik na sabik sila sa pagkain na ihinain sa kanila. Nang dumating si Erwin ay nadatnan niya ang dalawa na kumakain, at sa di kalayuan sa kanila ay nakita nila si Delia at ang kanang kamay ng warden si Brex na nag-aabutan ng kontrabando. Tinabihan ni Pamela si Erwin na magmanman siya dahil marami siyang matutuklasang anomalya sa kulungan. Samantala ang grupo ni Delia ay nakagawa na ng butas at naghanda na sila para tumakas. Ngunit sa kasamaang palad ay nabulilyaso ang pagtakas nila at binaril sila ni warden. Sa kasunod na araw ay si Pamela naman ang pinatawag ni warden at sa lumang building siya dinala. Nagtaka si Pamela kung bakit sila nandoon at sinabi ni warden na masyado na daw kasi siyang maraming nalalaman. Ngayon ay malinaw na kay Pamela na si warden pala ang salarin sa mga panggagahasa sa mga bilanggo.
Galit na galit si Pamela dahil naisip niya ang kaibigang si Marina hinalay din ni Warden. Ayon kay Warden ay matagal na siyang gigil kay Pamela at dapat niya daw muna itong pakan-abangan bago patayin. Sa mga oras din na yun ay nagkunwari si Helden na masakit ang tiyan, kaya ang ibang mga bilanggo ay nanghingi na ng tulong. Nang pumasok sa loob ng selda ang bantay ay inagaw ni Helda ang baril nito at kinuha ang susi. Ang isa pang pulis ay dinasarmahan ni Helda at pinaamin kung saan dinala ni Warden si Pamela. Nang malaman kung saan dinala si Pamela ay agad siyang pumunta, at doon nadatnan niyang inuumpisahan na ni Warden na habarin ang mga saplot ni Pamela. Agad na itinutok ni Helda ang baril niya kay Warden at lumalabas na si Helda pala ay isa ding pulis at nagpanggap lang na bilanggo para malaman ang tunay na nangyayari sa mga babaeng preso sa selda 14. Ngunit naagaw ni Warden ang kanyang baril at nasampal kaya humandusay si Helda. Biglang dumating din si Erwin ngunit agad siyang nabaril ni Warden. Paglabas ni Warden ay naagaw naman ni Erwin ang baril kaya nagsuntukan na lang ang dalawa. Tumagal ng ilang minuto ang santukan nila at nang magkamalay si Pamela ay dumampot siya ng bubog at sinaksak niya mula sa likod si Warden. Pero nasapak din siya nito at sa kabutihang palad ay nadampot ni Pamela ang shotgun ni Warden at pinaputokan niya ito ng 2 beses hanggang sa tumago sa lumang dingding si Warden at nahulog. Sa wakas ay natapos na din ang problema nila at mabibigyan na din ng katarungan ng mga nabiktima ni Warden. At dyan na po nagtatapos ang video mga kapatid. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli, goodbye.